Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tamba.
ang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. At syempre, ngayon po ay Friday Yay! at weekend. Yay! Thank God it's Friday! Yes. Biruin mo na, alpasan mo mula Lunes hanggang today, di ba? Yes. Panggap-panggap lang na busy, yuk-yuk ka lang sa mga computer. Oo, nod na may impeachment trial. Idamay mo yan sa mga activities mo sa opisina, di ba? Alam mo, nakikita ko ngayon sa mga ano natin social media users. Yan. Ang dami mga splice, no? Oo, mga memes. Mga
memes. At saka, kasi nung mga unang impeachment trial, ang mga memes doon yung may laway, tapos may sipon, di ba? Laway, sipon, tapos nawala na. Okay. Tapos mga hiritan na naman. Okay. Second week yung mga Hirit. banters na. Natapos na to sa pisikalan. Oo nga eh. Oo, sama-sama sinasabi naman. Nag-concentrate. At syempre next week may pagbabago ulit. Okay. Kasi Monday. Pahinga tayo ng Lunes, Martes. Oo. Kasi may SONA. Ng Lunes. Sa Wednesday dati, sanay tayo 2 p.m. Until 1 to sawa. Di ba? Ngayon, 10 to 3. AM to 3 p.m. At sabi nga nila, hindi na to 1 to sawa kasi parang itatry nila matapos talaga until 3 p.m. kasi nga meron silang session. Parang gano'n. Oo, kasi pressed with time na. Yes, so magiging 10 to 3 na siya. Gising na yung mga kababayan natin noon. Ng 10 to 3? Kasi pag mga 2 to 6 na, kasi pag paantok na. Di ba? Mga 5 o'clock pa uwian na. So nanonood na lang sila kinabukasan. Yung mga splice video na yung mga napanood nila. Tapos lumalabas diyan, bakit ba yung mga manifestation, bakit may mga ganun pa? Alam mo, buti na lang hindi ka tatakbong senator. Dahil tayo ay tatakbo sa nila. lower house lamang, Attorney Cam, at ang ating kung tayo'y papalari na mabigyan ng upuan at mailuklok sa darating na halalan, tayo ay kumakandidato para sa ating pinaglalabang party. Ang party list. At anong pinakayo ng party? Everybody happy. Yan ang iyong slogan. Yes. At ang pinakaayaw, ayan ang ating advocacy. Of course. Ang pinakaayaw na party ng party list ay third party. Hindi natin yan susuportahan. Ayaw natin third Igagarantiya ko po sa inyo na hindi natin susuportahan ng third party. Lahat po ng susubok na third party sa mga pagkakataon at sa mga relasyon ay pupugutan natin. Alam mo, buti na lang hindi ka tatakbo na na senator. Pupugutan natin. Hindi. Kasi kung tumakbo ka senator, ano po yun? Nako, baka ka na rin. Maraming mga manifestations talaga. I stand to be erected. I stand to be erected, Mr. Presiding Officer, Mr. Senator, Senate President. Kasi yung iba nakikita, meron daw puro laging galit. Di ba? Ay, tayo hindi. Hindi. Always Makalma happy lang. because everybody happy Dapat sa makalma party lang. list. Correct. Hindi ka magiging party list nga Ay, pag senador. Unless otherwise, nasa party list ka, tas ikaw ang nasa prosecution. Ayan. Kasi kasama ka dun sa mga... Very neutral as a prosecutor. No. I am neutral to justice. Hindi ka Everybody deserves pwedeng justice. maging Bakit? neutral sa prosecution kasi kayo nga ang prosecutor Kailangan mong patunayan na tama ang pinaninindigan mo. Magulat ka kapag neutral sila o kaya kakabit sa defense. Tama ako, Senator. Kasi I'm a good judger. So, Senator Judge ang gusto mo? I will be a Senator Judge. So, nagbago na ang I changed my mind. Ang bilis Ang bilis kong magbago. ng isip. Parang pero anong natin? Pauubrahin natin na kasi siyempre, hindi na ako party list. Umangat. Total naman, iba rin ang boses ko. As a Senator Judge. dapat meron kang alam. Of course. Sa batas. At ang batas trapiko. Trapiko pa lang. Ayan ang paglalaan. Ay, pwede nating baliin. So, minsan pwede natin ka rin. baliin. So, Senator Bendalo ka din. Inspired. With a capital F. Pero ang ganda ng... also F. Ang ganda ng ngayon, ng trial kasi marami natututunan. Lalo na nung... Alam mo, Attorney Cam, sometimes it's also good to learn from the bad things that happen. Yeah. Diba? Bad things happen because you will learn something from it. Gusto ko magsalita ka na parang senator. Okay. Mga kababayan. Yeah. Napakagaling diba? Anong transition. Of course. Mahal kong Pilipinas, mga kababayan kong Pilipino, tayo po talaga ay minsan nagdadaan sa mga bagay na hindi maganda sa ating buhay. Alam ko na, kapag naging senador ka, ako yung legal consultant. Dalawa talaga tayo mapapahamak, Attorney Cam. Okay. Ikaw ang chief of staff ko. Diba? Bibigyan kita ng index card. Of course. I have para to pag take notes. ka. Alam mo, Attorney, kapag sa index card, dapat patigasin mo yun, ha? Para kapag merong biglang nag-o-object sa mga salita ko, violente pala, tinalsikan. Gagawin mo siyang Kasi maliit kapag good morning towel ang pamitik natin. Kailangan,
Aching! Ganun. Okay. At least nandun pa rin ako. Talagang okay. Talaga, nandun pa rin ako As a legal consultant. Napaka-supportive ng legal consultant Kasi ko. di may mga legal consultant ng mga senator judge. Of course, diba? we have to research. Yes, kasi Search and rescue ourselves. Hindi naman lahat abogado Of doon, course. 'di ba? Oo. Kasi ang qualification lang para maging senador ay yun nga katulad din able to read and write, 'di ba? Hindi kailangan ng doon, nakatapos ka ng magna cum laude, summa cum laude. Hindi. O kaya hindi rin kailangan doon yung graduate ka ng Juris Doctor, may legal background ka, able to read and write. Yun. Able to So read kapag and- halimbawa hindi ka lawyer, pwede ka magkuha ng legal consultant. Kasi Ako na yun. Of course. Okay. Who else, 'di ba? Syempre kailangan adept ka din. Dapat meron kang mga konting kaalaman. Alam mo, ayoko na ng index card. I changed my mind. Okay, what do you Magano want? ka na lang. Tablet. Yan. Of course. Nakita mo si Senator Cheese? Naka-tablet, di ba? Yes. Yan dapat ang hawak mo. Magbibidjewel ako habang. Hindi ka magbibidjewel. Itatype ko doon, Google Docs ang gagamitin natin. Oo, kasi dapat Collaboration. Of course. Pag Kasi tinatype every mo, time nakikita mo na. Oo, para makikita ko agad yung mga coaching mo sa akin. Ibig sabihin, preno ako doon. My dear fellows, my colleagues. Yan. Okay. Siguro tayo masuot ko yung mahiwagan sa lamin ko. Attorney Cam, kasi baka mamaya. Oo. Isa yun sa mga plataforma natin. Kailangan tayo ay technologically, di ba, updated. Yes. Yan. Maganda. Tsaka dapat maganda tong ating teknolohiya. Maganda tong ating discussion tsaka yung ating strategy. Alamig ha, baka mamaya yung uhog ko na itutulog. Alamig. Jerry, papatayin mo ba ako today? Pupulmunyahin mo ba? Ako kasi nainitan ako kasi ikaw? balot naman ako. Ang nipis ko kasi. Attorney Cam. So yan ang ating strategy. Okay, strategy, of course. So, alam mo na, sa darating nahalalan, mga kababayan kong Pilipino, sana po ako po ay inyong ano naman na yung edad ko, di ba? Pasok na. Teka, off the record ba, may tatanungin ko yung edad mo. Ilan taon ba dapat pagka-senator? Teka lang, magkailan taon ba? 40. Wait lang. Alam ko pwede na ako, pasok na yung kasing size naman ng waistline ko yung edad ko. Wow! Sinungaling. 26. Teka, ako magsasabi kung pasok kasi wag natin sabihin yung edad mo. Sige. Kahit na alam naman nila, sige, go. Alam na ba nila? Oo, kasi sinusundan na nila tayo. May siri ka pa lang tapos dito rin. Ay, pasok! Pasok na. 26. Waistline ko. Hindi, pasok ka na. 36. Hindi ko waistline yun. Balakang ko yan. Age. Age. Sige. Pasok na. Okay. Nandugas ba tayo ng edad? Basta pasok ka na. Basta pasok ako. Congratulations. Thank you so much. So, able to read and write? Depende po. Ay, grabe. Ano po yung babasahin? Able to read and write. Siyempre yung ating... Anong characters po ang babasahin? Baka kasi kailangan Chinese characters, hindi naman, Russian characters, may kinalaman sa Tagalog. Okay, Tagalog English. Kayang-kaya. Yes. Pasok ka na. Yes. Okay. Meron ka ng residency requirement. Mag-ano tayo ng COC? Certificate. Certificate of candidacy na to. Filing na to. Baka maniwala sila dito. Pag nawala po si Mr. Pecho Corpus next election, siya po ay nag-resign na at tumakbo. Bilang party list, pwedeng congresswoman or senadora. Pag dalawa kaming nawala, senator po ang tinakbuhan niya. Ako tayo mo ko supportan sa party list. Kaya mo na yun. Ikaw pa naman iluluklok ko sa second nominee. Ay, sige. Second nominee. Talaga? Talaga, sige. Sige. Ang daling kausap. Sabi, ano bang pag-uusapan nito? Ang pag-uusapan po natin ngayon, may kinalaman sa tax declaration. Ano daw kinalaman nung pagtakbo ko sa halalan? Kasi nga maganda yung topic natin kasi nga kahit paano relatable sa impeachment trial. Sa bagay, kasi napag-usapan ng tax na yan. Ano ba yung tax? Tax declaration. Sabi nga natin, di ba? Lintax na tax declaration. Ano yung hindi natin matatakasan? Ang buwis, BIR. Yan, at ang kamatayan. Dalawa lang daw yan. Talaga ba? Bakit yung iba ang galing attorney Cam kaya lang tumakbo? Palayo sa BIR. O kaya naman... Baka tax avoidance ang ginagawa nila. Kasi iba yung tax evasion. Evasion, nag-evade ka eh. As in... Avoidance, umiilag-ilag ka lang. Sasapuling ka pero hindi lahat. Pag binuksan niyo yung libro, wala po, nasunog. Oo nga. Ayan. So, nasunog. Inanay. So kasi may mga ibang mga kababayan natin. Nabili ng mga Nanong What? Titulo. Yung may titulo. Ayusin mo, tapusin mo. Nagbablast ka tuloy. Yung mga titulo. At saka, titulo. Yan. At yung mga iba, walang titulo. Okay.
Pangit pag walang titulo. Kaya yung mga tax declaration. So, Okay. pwede ba yun? Kasi ano ba yung tax declaration? Yung mga nag-iisip dyan. Kasi, akala nyo iba, tax declaration, yun yung binabayaran sa sa Income munisipyo. tax yun. Hindi, Ano ba? amilyar. Amilyar, oo. Yung tax declaration, ibig sabihin, Yung tax declaration, nakadeklara na meron kang interest sa property. kasi sa'yo siya. At dahil sa'yo siya, Hindi- babayaran ko yung yung amilyar. Amilyar, Yan. diba? For ano lang naman yan. records purposes. Yes. Para ma-assess, di ba, ng Kinakabahan ako sa mga nakikinig sa atin, Attorney. Bakit May na naman? supporters na tayo sa party. Kaya nga alam mo, hindi ko lang alam kung anong mangyayari talaga, Miss Thea Pecho, kapag ikaw nawala ka talaga dito. Marty. So, ang tax declaration po, ang Ay. nag-issue kasi neto, mga sa munisipyo. Munisipyo din pala. So yung mga hindi, provincial assessors. okay, office. hindi pala BIR ang mag-i-issue nito. Ang purpose niya lang, i-assess yung real property mo, magbayad ka ng amilyar. So assessment lang kung may value ba talaga itong property mo at kung magkano yung value niya. Tsaka ika-classify nila, ano ba to, agriculture, residential, commercial. Ayan. Meron pang industrial. Okay. So, yun lang nakalagay. Celestial. Nakalagay yung pangalan ng may-ari, Okay. yung kanyang location, kung ilang hektarya, di ba sa probinsya, hektarya, area, square meters, or bahala na kayo. Square foot, square inch. So, nakalagay doon, assess value. So, Okay. babayaran mo yung amilyar. Madedetermine lang nila amilyar. Pero hindi siya pruweba ng pagmamayari. Yes. Kasi alam naman natin na ang pruweba talaga ng pagmamayari. Titulo. Ay, titulo. Certificate of title, yan tinatawag. Yes. So, kapag halimbawa nag-start ka sa tax declaration, pwede naman siyang maging dahil sa tax declaration, pwede kang magkaroon ng parang title. Okay. So ito yung pinagmumulan, pwedeng pagmulan ng titulo. Pero hindi siya kailangan mo title. siyang asikasuhin pa. Correct. Okay. Diba? Hindi siya automatically na yun na yung basis for a title or it will be used as a title. Tapos kapag halimbawa, nag-ayos ka from the tax declaration, hindi bibigay sa'yo TCT, ang ibibigay OCT. Anong OCT? Original. Certificate of Title? Yes. Kasi ano pa lang siya ngayon pa lang siya ditutuluhan. Kasi pag na-transfer na siya, yun na yung TCT. Anong TCT? Transfer Certificate of Title. Oo, kasi ibig sabihin, ikaw na ang tunay na nagmamay-ari at pwede mo nang ibenta. Depende. Depende kung gusto mo ibenta, Hindi, diba? tsaka- Pwede mong i-improve naman yung property if you want. Yes. Depende rin kung halimbawa ang na-issue sa'yo, kasi meron din tayong tinatawag na CLOA. Certificate Land Ownership Award. Yung mga ina-award ng mga ng gobyerno. Meron yung meron yung 10 years na hindi mo po pwede ibenta sa iba. i-transfer, di ba? Yes. O yung iba ginagawa, Attorney Com, pinapalis. Tapos balik sila doon sa dating gawi. Ay, iba rin yan. Di ba? Sa mga ano rin yan, sa mga, di ba yung mga nabigyan ng mga award, ng mga illegal giving settler. Yung mga illegal settlers, yes, di ba? yes. Yung mga illegal settlers, nabibigyan sila ng award ng gobyerno. Yes. Ang problema kasi, minsan walang mga kuryente, tubig. Sabi nga nila, tapos inaccessible to transportation. Syempre yung parang mga malalayo. hirap daw, Oo. maghumanap buhay. Kasi yung mga malapit sa mga nakasanayan nila na malapit sila sa lahat ng sa mga kalsada, ano yan, dinedevelop na yan. Yes. Ng condos. Skyway. Ng yung mga subdivision. Sinasubdivision. Tapos, lalagyan muna ng may subdivision, tapos lalagyan ng mga harang-hara. Hindi, tapos lalagyan ng mga roads. Oo. Siyempre, kailangan ng infrastructure. Infrastructure development. So, minsan, ang binibigyan nila ng mga awards sa mga kababayan natin, yung malayo. Tama ka doon, kaya ang diba? hirap Tubig ng kuryente. tubig Utilities kuryente. and accessibility. Di ba naalala mo yung kadamay, di ba? Yung mga na-acquire nila na mga property na binigay sa mga sundalo. Okay. Sa mga pamilya ng sundalo. Kaso pero, malayo. Paano daw sila mamumuhay? So, dapat isang buong community na maayos. Yes. Di ba? Tama yan. Kaya medyo meron din silang provision na bawal din ito ibenta. Yung iba ang ginagawa nga, tama si Miss Thea, pinapalis, tapos mag-squat na naman or magiging illegal settler na naman sa iba. Yung mga tawag dyan, professional. Professional talaga sila. Professional illegal so, settler. pag-iisipan natin kung i-member natin sila sa ating party list. Sabagay. Kasi masaya sila, professional sila, but yung mga ganyan ay informal, so kailangan dapat, ang gusto ko lahat na ayon sa batas. Yan. At dahil na pag-uusapan ng batas, Attorney Cam, gusto ko legal din ang pagbabayad ng tax, ng buwis
Kasi may mga iba, Binubuwisan din ba yun? Yung Kapag ano? kayo mga ganon, yung mga in-award sa'yo na properties? ng government? depende kung ano eh. Or exempted sila? Hindi Kasi naman, CLOA hindi lang naman. Meron din naman. meron din. Okay. Okay. Kahit mga yung iba nga, yung rights na nakukuha nila, no? Ayan, meron din. Teka lang, Miss Thea. Yes. Anong oras na? Bakit? Kasi kailangan na natin maghanap buhay. Ay! Para po sa pondo ng party list. Para sa ginhawa natin, para everybody happy. Ang oras natin, Attorney Cam? 6:57 na ng gabi pero pahabol greetings lang tayo. Ayan, batiin mo nga yung mga nagpapabati dyan sa atin, Miss Thea. Oo, yung mga sumusuporta sa ating sa party list. Maraming salamat, Sir Melvin Letrodo, Miss Teresita Atienza. Ayan, maraming salamat May po. pinapabati si Melvin. Ay, saan? Ang sabi niya? 30th birthday daw. Ay, ayan. Ang kumpare kong si paring Lando. Ayan. Happy birthday po. Si Jerry Sumagaysay, happy weekend. Francisco Antonio Ramirez Garcia. Hello po. Moonbeats, pa-shoutout daw po Ivy Gutierrez, Tayog, Pangasinan. Ganon din po si Max Alvarez ng Rojas City, Capiz. Marilyn Tiso ng Bukawe, Bulacan. Taga Barangay Batya. May Batya pala doon. Tama po ba ako? Taga Sahod. Batya. Oo. Romel Livin from Muñoz City, Nueva Ecija. And Adrian Dale Johnson Enriquez, sabi niya, nanonood po kami sa may San Jose del Monte, Bulacan. Happy 18th birthday po sa girlfriend ko. Yes. May pa-shoutout sa girlfriend. Ano to? Parang DJ kami, ha? Ay, na Sofia Antonio. Oo. Dapat nanghingi ka ng theme song. Nag-request ka ng theme song ninyo. Ano man theme song ninyo, ha? Babalik po kami lang po muna ng paalala. Diyan lang po kayo. Nakakasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Dito lang po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya.
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special.
kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly, ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Bago natin ipagpatuloy ang ating masayang talakayan, masaya talaga. Kahit pagbabayad ng buwis ang pinag-uusapan, Yes. masaya pa rin. Eto muna, hindi masyadong masayang balita mula kay RH27 Noche Kakas, Miss Thea. Update mula sa sunog dyan na naganap sa Pasay City. I-detail mo ang balita, RH27 Noche Kakas, Noche. Noche? Noche. Attorney Cam at Miss Thea, dalawang magkakasabay na sunog ang sumiklab sa Maynila at lungsod ng Pasay. Unang tinupok ng apoy ang isang storage area sa Haboneros Street, Binondo, lungsod ng Maynila. Naapula 6:02 ng gabi na naitala sa ikalawang alarma. Labon rin ang apoy ang ilang bahay sa F. Victor Street, Barangay 61 sa Pasay City. Kontrolado pa lang itong sunog 5:59 na ngayon ay iniimbestigahan ng Pasay City Bureau of Fire Protection. Mabot rin sa ikalawang alarma ang sunog. Nahihirapan ang mga malalaking fire truck sa pagpasok dahil sa makipot na daanan. Pagtulong-tulong rin ang mga residente sa pag-igib ng tubig mula sa mga gripo. Sinasabi ng mga residente na nakasaksak na charger nakalagay sa kama, posibleng uminit sanhi ng pag-apoy hanggang sa kumalat pa sa katabing bahay. Dalawa ang naitalang minor injuries sa fire incident. RH27, Noche Kakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Buti na lang, minor injuries lang. Yes, no? At, pero ilan kayang kabahayan ang natupok at ilang pamilya na naman ang walang masisilungan? Maulan pa naman ngayon. So, Attorney Cam. iwasan yung mga nagcha-charge tapos hindi ginagamit. Oo, pagka hindi ginagamit, tanggalin, i-unplug po ninyo, di ba, yung mga saksak. At saka ito nga, mahirap kapag halimbawa yung mga binibili nyo yung mga low quality, substandard. Substandard, no? Baka anything na yan ang dahilan, electrical, wag po, as much as possible, wag po tayong gagamit ng mga substandard na Yes. mga gamit. Okay. Pagpatuloy natin yung topic natin kasi may kinalaman sa tax declaration, Okay. no? Kasi sinabi na nga natin, ang tax declaration ay hindi po pruweba ng pagmamayari. Pruweba ito na may interest ka sa property kasi ikaw yung nagbabayad ng amilya. At ang tax declaration po ay ito po ay primarily use lang po sa tax assessment, tax collection. So hindi po siya nagko-confer ng title Okay, or hindi ibig ownership. sabihin dahil ako yung nagbabayad, ako na ang nagmamayari.
Yes. pwede kasing obligasyon mo lang siya, sa'yo lang i-delegate ng kung sino mang may-ari. Kaya nga, di ba, kapag nagpapasa tayo ng mga dokumento sa BIR, sa mga ibang agency, Registry of Deeds, napakadami talaga. Napakadami. Pabalik-balik ka talaga kasi talagang parang, tedious yung process. Yes. Talagang susuriing mabuti kung ikaw talaga. Susuriin. Ang nagmamayari. Diba? Titiyakin. Titignan. Kung ikaw ba talaga ang tunay. At alamin. Hindi tayo matatapos tayong dalawa. Alam mo. Bakit? Diba? Basta, ito lang masasabi ko, Attorney Cam, susundin dapat ang mga batas. Diba? Kasi nandyan yan, itinalaga yan para talaga tupdin. Yan. Hindi yan isinasawalang tibo. At titiyakin. Titiyakin mo. Diba? At titindig ka sa katotohanan. At ikaw ang nagmamayari. Yan. Medyo talagang sila doon masusin ng tinitingnan. Yes. So, yun po, no? So, kapag halimbawa ikaw ay nakapagpasa na ng mga requirements, alam mo ba, kapag nagpasa ka doon sa probinsya, yung mga pupunta ka ng DAR. Okay. Pupunta ka ng Agriculture DA. kasi? Diba? Pupunta ka ng DA. Pupunta ka ng DNR, Senro or Penro. Oh my gosh. Tapos, pag may picture pa yan, may posting sa mga barangay. Oo, so matagal, medyo matagal din. Parang bagong mabigyan ng titulo na yun talaga ipagmamayari mo. Yes. At pagkatapos nun, 'di ba, kapag halimbawa naman TCT naman kasi, so madali lang yung mga requirements, 'di ba, kapag papasa mo sa BIR. Pag magpapasa ka ng para makuha ka ng original title, marami kang requirements. Marami na naman. Yes. Saan ba kinukuha yung original title na yan? Usually po kapag sa probinsya, ayan, dati nagpapaligsahan daw. Ang DA. Bakit paligsahan? DA tsaka DNR. Kasi na maglalabas na title. Pero ako, kasi kung halimbawa, pupunta ka sa mga awards, yan, sa mga Department of Agriculture yan, di ba? Okay, Department of Agrarian Reform, okay, yan. Okay. Pero kung halimbawa, ang property mo ay EP, Emancipation Patent, DNR yan. Ano ibig sabihin emancipation? Yung matagal Tama na lang. Hindi, matagal ka nang nag-occupy dun sa property. At yung mga kanununuhan mo na. Talagang dito na ako lumaki. Ang kanunuhan hindi yung matitinag dahil dito na ako inugat. Oo, ganyan, di ba? Ayan. So, magkakaiba po ng proseso. Okay. Pero importante magkaroon ng titulo. Dapat. Tapos, kapag na-rehistro na yan, madaling i-transfer. Bakit natin tinatopic to, Miss Thea? Kasi, bakit? May mga iba na bumibili ng mga tax declaration lang po. Alo, bakit mo binili yun? Kasi hindi mo sure kung siya talaga yung may-ari. Nung binentahan ka, mamaya, tinaga ka pa sa presyo. Medyo delikado kasi. May iba kasi na, for example, tax declaration. Sila talaga may-ari. Nagkataon Buti lang ko lahat honest. Oo, nagkataon lang na hindi siguro nila napaparehistro pa. Oo, hindi pa nila papatutulungan sa pangalan nila. Ang problema, may mga iba dyan, kaya siya risky. Tama si Ms. Thea, kasi meron dyan baka nag-overlap na yung claims, diba? sa mother title pa, yung mga ganon-ganon. Alam mo, hindi mo naman may iwasan, Attorney Cam, na may mga tao mapanlin lang na mapanlamang ng kapwa. Tapos, yun, kapag may tax deck ka, talagang mahirapan kang ibenta yan. Yes. May makakabili, ang presyuhan yan, mababa lang. Bagsak presyo. Unlike kapag pinatituluhan mo yan, pwede mong presyuhan yan. Of course, yes. 'di ba? As in yung tunay na market value kasi tunay na may-ari na 'di ba? Kasi pag nakita mo 'yung pag may title ka, indefeasible title yan. Ibig sabihin, hindi yan pwedeng i-assail unless otherwise yung mga dokumentong pinasa doon ay may fraud. Panlilin lang na naman. Panlilin lang, panloloko, pandadaya ng pirma, kita mo nga yan. Pero kung ang presumption of regularity, na-issue yan dahil tama yung mga ibinigay mong mga papeles, mga dokumento. Diba? At saka Attorney Cam, kapag ikaw ibibili ng property, if it's too good to be true, any kind of property yan At saka mura. Kasi if it's too good to be true nga na, laging iisipin, ba't parang masyado siyang mababa compared sa market value, di ba? Medyo pagdudahan mo na. So, anong gagawin, Attorney Cam, para hindi ka malinlang, maloko ng mga nagbebenta sa'yo na gamit lamang ay tax declaration? Siyempre, una, check mo sa assessor's office. Sa city or municipality kung saan binebenta yung property. Tapos, of course, pwede ka rin mag-check sa DNR, sa DA, sa Department of Agriculture. Sabi mo pupuntahan pala para ma-check mo kasi kung baka wala sa DNR, nasa DA. Wala pang nagpaparehistro. Kasi ang Department of Agriculture or DAR, nag-issue sila ng ng certificate na wala pang nakakapagpapatitulo ng
ng Property. na ito. Oh. Kasi kung may title yan, lalabas kung sino talagang tunay na may-ari. Oh. Minsan pa naman sa probinsya, ang mga nagmamay-ari, mga Hawaiano, di ba? Lalo sa Ilocos. Oo, totoo. Di ba? Hawaiano, Persian. from the ocean. Di ba? Totoo. Taga-Ilocos ako, taga-Ilocos ka. Ang lalaki ng marami bahay talaga. doon. Oo. Saan nakatira? Sa Hawaii. Pag may mga nakasakay sa aeroplano, mga Inglesera na. Ang ating mga kababayan. Pero karamihan talaga tama. Napunta nga ng Correct. Hawaii. Kaya pumunta ka ng Hawaii, marami doon mga Pilipino. Ilocano. Apo. Ayan. So, pwede mo i-check mo rin sa DNR. Tapos, magtanong-tanong ka sa kapitbahay. Ano bang ang history medyo niyan? ano pala ito, no, attorney ka, Yes. medyo mabusisi kasi kailangan mo isa-isahin yung mga department ng gobyerno. At tandaan mo, ang tax declaration, lagi yan more or less. So, yung binenta sa'yo, hindi yan yung eksaktong square meters niyan. Bakit more or less? Hindi siya sukat? Hindi. Kasi usually nga, sabi ko nga sa'yo, dahil ina-assess lang siya, tingnan kung ilang Tansyameter. Yes. Pero kung halimbawa dumaan yan sa Register of Deeds, meron niyang talagang tunay na subdivision. May subdivision plan, may PSD, mga ganun. So, ibig sabihin, tawag dito, hindi yan talagang eksakto na. Kasi yung boundaries Wala pang mga muhon-muhon, gano'n? Yes. So, pag binili mo kanya 16,000, magulat ka, 13,000 na lang. Kasi more or less, no? Oo, hindi pala yun ang tunay niyang suka. Sa probinsya pa naman, lamang yung mga nagpapasukat doon yung maralakihan yung kasi nga naman tipak-tipak talaga ang lupain sa probinsya, attorney Cam, kasi mga sinaunang mga ninuno natin talagang mga magsasaka, di ba? Alam mo, ito nga nakakalungkot kasi di ba mga magsasaka yung mga ninuno tayo ay agricultural land. Agriculture country supposedly. Yes, karamihan sa atin agricultural land. So ibig sabihin, alam mo, kaya natin mag-produce ng mga magagandang quality na bigas, no? Tapos yung mga vegetables, di ba? Ang problema, yung mga kababayan natin na mga magsasaka, hindi sila masyadong nabibigyan pansin. Yeah. Kasi nga naman, halimbawa, sila po ay magkakaroon ng anak. Yes. Alam mo, sinasabi nila sa anak nila, anak. Huwag kang maging katulad kong magsasaka. Bakit? Pumunta ka sa, mangarap ka ng mas mataas. Ganun. Kasi parang para hindi maging mo mas maalwan yung buhay. Kasi nga, ang hirap naging farmer here in the Philippines. Yes, totoo yan. Totoo din naman. Kasi, ang sakit sa puso, di ba? So parang hindi mo na, kung ikaw magulang, hindi mo talaga ipapasa. Kasi alam mo yung mga balakid, yung mga hirap ng pagsasaka, attorney Cam, di ba minsan hindi ka naman talaga nakakapag-ani ng sapat. Yes, lalo pag may mga bagyo, di ba? Asa na ba? Ay, teka lang, meron pala tayong sisingit na kring-kring promo. Wait lang, eto na. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Sabi tuloy ni Jason Baldemoro, buti na lang po, wala po akong lupain. Oo, 'di ba? Minsan talaga mapapaisip ka, ano naman 'to pinamana sa akin? 'Di ba? Na-consumi pa ako, may kailangan pa akong bayaran and all. Pero hindi. They meant well naman nung nila pinroduce nila yung mga ari-arian na yan. Yes. Iniisip nila ang kapakanan ng kanilang mga susunod na saling lahi. Tama. Pero ito na, tawagan na natin yung ating winner dahil meron na to yung nasa linya, naka-standby. Alamin natin ang pangalan tsaka kung taga saan siya. Hello po, magandang gabi. Hello po, magandang gabi din po. Ano pong pangalan nila? Neftali Dupal po. Neftali, para sabi ko pang babae. Para pang babaeng bose. Ay, pang babaeng pangalan, sorry. Oo, Neftali, bakit Neftali ang pinangalan sa'yo? Tsaka parang iba spelling. Saan nakuha? Kanino hinango? Sa Biblia daw. Sabi ng lola ko. Saan? Sa Biblia. Okay. Sabi na ano tuloy kami na hindi kami nagbabasa ng Biblia. Ang kilala lang po kasi namin mga sikat sila Moises, Asa, Elizabeth, Mary. Nga, may Neftali. Okay. Neftali, taga saan ka ba?
Taga Caloocan po. Ilan taon na si Neptali? Hello, kuya. Ilan taon ka na? 42. 42. Oo. ayan. Si ang Neptali pala, Attorney Cam, ay ang ika-anim na anak ni Jacob sa kanyang and the second son of ayan, basta yan. Second son? Oo. Ikaw ba alam mo kung sino si Neptali sa Bible? Oo nga. Ano bang nagawa ni Neptali sa Bible? Bukod sa pagiging anak ni Jacob. Isang magiting na pastol ng tupa. Tama. Okay. Ready ka na ba sumagot sa ating katanungan? Opo. Ang ating question para sa ating kring-kring promo, Miss Thea? Anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan hindi lamang sa buong Pilipinas at number 1 hindi lamang sa Caloocan City kundi sa buong bansa? Ano po? DCRH. Ang pangalawang katanungan, ano ang Tagalog ng tupa? Ang Tagalog ng tupa? Ang English pala ng tupa? Tupa? Tupa. English. Shit. Sorry. Magaling. Attentive. Very good ka dyan. Dahil dyan may 500 pesos ka. Meron ka bang gustong i-shout out, Neptali? Pati mo si Lola na nagpangalan sa'yo. Ay, sumaki ng buhay. Ay, sumaki. Okay na po kami, Lola pala. Sige, yung mga ano na lang. Mga friends mo na lang dyan, relatives, Kuya Neptali. Ay, yung asawa ko na lang. Sige, yung asawa mo. Para napipilitan ka pa. Nabatiin yung asawa mo, Neptali. Sige, shoutout mo na yung asawa mo, Neptali. Ay, shoutout ko yung asawa ko na si Grace. Grace, tama ba? Apo, Grace. Yan, si Grace. Grace, shoutout daw sa'yo. Mamaya, ibibigay niya yung panalo niya sa'yo. Bibigay mo ba, Neptali? Opo. Oo, sa kanya kinisi siya may endorso. Maraming salamat, Neptali. Congratulations! Huwag mo ibababa ang telepono dahil kakausapin ka ni Don Carlos para malaman na mo kung paano mo makukuha ang iyong papremyo. Alright, back to back tayo ngayon, Miss Thea. Meron pang isang winner. Hindi ba pwede ibulsa ko na lang yan? Joke na naka-standby na natawagan natin para sa ating kring-kring promo. Kausapin na rin natin siya. Magandang gabi po. Ano pong pangalan? Good evening po. Good evening po. Ako po si Cherry Cortan from Pilica Marinis Sur po. Alam niya na yung mga itatanong natin kaya sinagot niya na. Ayan, Cherry Cortan. Excited na siyang i-claim ang kanyang 500 pesos. Taga saan si Cherry Cortan? Ay, paano mo nalaman pala? Paano mo nalaman, Cherry, itong ating kring-kring promo? Sa Facebook po. Facebook? Ilan taon ka na ba, Cherry? 82 po. Sino naman nagbigay ng pangalan mo, Cherry? Cherry mama ko po. Bakit daw Cherry? Mahilig sa cherry? Cute daw po. Cute. Sa bagay, yung mga cherry, cute talaga. Yung cherry, masarap. Diba? Kasi cherry ako cute din. Sige, push natin yung attorney ko. Sama mo na. You're cherry with an L. Ayan, okay. With a pinch of L. Sige. So, ito naman si attorney. Huwag tanong. Dahil kapag halos katukayo mo siya, may L ka lang. Sige. Ang question. Ay. Cherry, sino ba nanalo sa FIFA 2026? Nakakainis to, kahirap. Pero pag yan nasagot ni Cherry, doblehin mo nag-start sa letter S. S. Sumunod ay letter P. Anong country yon? FIFA. FIFA 26 yung sumakop sa atin. Anong bansa? Spain, ang galing mo. Doblehin mo. Ang galing mo talaga. Doblehin mo, attorney Cam? Ang pera Ang next question natin, dalawa kasi question natin back to back to sige. Anong paborito mong istasyon? Ang kauna-unahang radyo? Sa DZRH po. Hindi pa ako tapos, di ba? Shout out na, Cherry. Sinong gusto mong i-shout out? Shout out ko lang po yung asawa kong hardworking. Asawa kong hardworking. Puro mga asawa shout out. I love it. May ganun pa siyang adjective na ang asawa kong hardworking. Yes. Hindi yung asawa kong palamunin. Very good ang asawa ni Ate Cherry. Yes. Very good ang pagpili mo ng iyong asawa. Ano pangalan ng asawa mong hardworking?
Ariel po. Ariel. Cortan. Ariel, kung nasan ka man ngayon, Congratulations dahil mahal-mahal ka ni Ate Cherry. bidang-bida ka. Ikaw ang bida, ikaw ang main character ng kanyang buhay. Ayan. Thank you so much, Miss Cherry. Ayan, huwag mo ibababa ang telepono dahil kakausapan ka rin ni Don Carlos para maklaim mo ang trophy ng FIFA. Hindi, joke lang. Ang 500 pesos. Yay! Kasi medyo maingay ngayon ng FIFA 2026. Ang nanalo dyan ay Spain. Diba? Bakit parang nalungkot ka? Kasi Argentina ako eh. Makakontra ka lang. Maka-Messi kasi ako eh. Oo, Kilala sabi mo ko si na, Messi. hello. Sino bang idol mo dun? Wala. Sa football? Baka si Ronaldo ka. Hindi, wala. Ako, Messi. Hindi ako, Messi tayo. Kasi Messi ako. Kasi Messi gusto mo. Okay. Messi number 10, gusto ko yan. Talaga? Bakit? Yan, team player. Ay, talaga. Si Ronaldo kasi parang magaling talaga siya pero hindi siya masyadong team player. So para siyang LeBron James ng NBA. Tapos si si Messi parang si Curry. Ang galing ng Sige. Sige na, magbabay na tayo. Agad-agad, hindi pa nga daw sila bayad sa mga tax nila. Basta bayaran niyo Yung tax declaration, Attorney Cam, ano niyan? File? Paano yan fina-file? Hindi yan fina-file. Yung tax declaration of property, again, sa munisipyo yan. Munisipyo, punta pero ng kailangan bayaran mo yung amilyar niyan. Okay. Yearly yan? Yearly. Pwede ka magbayad ng quarterly, pero mas maganda magbayad ka ng mas maaga para merong 10% or 20% discount. Oo. Pero yung iba, wag sobrang aga kasi parang meron lang silang months kung kailan nila binibigay yung discount. Yes. Ito na, pahabol greetings daw si Papa Will, si Mama Beth, at saka si Nanay Connie. Hello po. Tita Erlinda. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At shout out na rin po, teka lang hanapin natin yung mga pahabol greetings. Dami naman, teka lang po. Peter, Pipe ni Peter, Jericho Ferrer, ayan, Robinson Cervantes ng Nara, Palawan, at Joseph Abalos, Florence Regalo ng Laguna, Violeta Sembrano, Henry Dolohan, Eli Galsote ng Molino, Bacoor. Thank you so salamat much sa inyong pagtutok. Nakasama nyo po, hanapin nyo po kasi TikTok, ATTYCAM, Attorney Cam. At Mondays, Wednesdays, and Fridays po ako nakakasama. At syempre mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon with Lakay Deo Macalma sa programang Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. Muli po para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin. Alas 7:29 ng gabi. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng kumpanyera ng bayan, Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87